Nasasabotahin na yata ako kasi yung iniwan po niyang head ng traffic bureau namin at saka yung iniwan po niyang garbage contractor are all his friends. Paano nila dati nagagawa nila ito ng maayos? Tapos all of a sudden, yun yung napapansin na mali daw sa ginagawa ko. These are the same people who were working for you. And these were the same people na iniwan mo sa akin na pagkatiwalaan ko. And these are the same people na very close sa'yo. Ibig sabihin, overnight, during my administration, pumangit yung serbisyo nila. Lahat naman po ng binabato sa akin na mga issues ngayon are all issues under the departments nung mga taong iniwan niya sa akin. Hello, lahat na inaway mo. Yung dati pong mayor, si Mayor Lito Atienza, kakampi niya nung una, inaway niya, naging kalaban niya. Mayor Lim, vice mayor siya. Kakampi niya nung una, kinalaban niya. Mayor Era, kakampi niya, siya pang nagdala kay Mayor Era to run as mayor in the city of Manila. Inaway niya. It has been a cycle, a very toxic cycle for him. Pati ba naman kami, nakakampi mo, kapamilya mo, we consider ourselves way beyond politics ang relationship namin. Pati kami, anong ginawa namin sa iyo? So, ang sinasabi ko po is, sabi niya sa akin, para ho daw maayos pa rin kasi nakaplastado na po lahat, maayos naman daw po ang pamamalakad niya, ay i-retain ko po itong mga taong ito. Kaya lang po over the months, napansin ko po na napapadalas po ata yung mga complaint regarding po sa pangungotong, halimbawa po sa traffic, yung mga enforcer po, na ako yung nasisisi. And there were a lot of instances na tinawag ko po yung attention ng head nila and he kept on explaining na tinatanggal daw nila, one strike policy. At saka napansin ko po, every time na meron po kaming department head meeting po every first Mondays of every month, ang pumapasok po sa city na funds coming from their department ay hindi po sapat. The last... Huwag kayong bumalik! Huwag kayong bumalik! Bawal po ang taksil, wala po magbabalik. bago po siya umalis ng Maynila ay napakaklaro po na hindi na po siya tatakbo pang muli. Lagi po niya yung binabanggit. Kaya nung siya po ay nagsabi na balak siyang tumakbo ulit, ano ho ba ang tunay na dahilan bakit siya babalik? It was very clear na sa akin, nung sinabi niya bago po siya umalis sa City Hall, na magre-retire na siya. And he will be spending more time with his family and probably gusto ko niya magturo. Yun po ang sinabi niya sa amin ni Vice Mayor Yul Servonieto. So lahat po pinagbili niya sa amin and lahat po ng mga department heads pinagbili niya sa akin na magkumpalitan. So, that time, talagang naniniwala po ako. Ang sabi niya po kasi sa akin, ate, wag mong palitan yung mga department heads para may continuation. Okay, makakatulong sila sa akin. Sa akin po. So, ako naman po, naniniwala ako sa kanya na ganun po ang mangyayari. Pero parang napapansin ko po, habang yun na nga, papalapit na po itong 24, parang nag-iiba na ho yata yung galaw ng mga department heads namin. In fact, Would you say because their loyalty is still to former Mayor Isko? most probably po. In fact, there were a couple of times na I had to talk to him para sabihin na ito yung ginagawa ng ibang tao na iniwan mo sa akin. But he would always shrug it off na hindi, ganito. Tapos, ang pinapansinan niya yung mga kasama ko na tumutulong naman sa akin. He was always finding fault na. Do you think or did you suspect that he was talking to some of the department heads behind your back? Definitely. Oo po. Nakikipag-usap po siya sa mga department heads namin. And lalo na yung mga very close po sa kanya. Kaya nga po, ang feeling ko, during the latter part, parang may mga hints na nasasabotahin na yata ako. Kasi, halimbawa po, magbibigay ako ng example.
yung iniwan po niyang head ng traffic bureau namin, at saka yung iniwan po niyang garbage contractor po namin are all his friends. Okay? So, parang, paano nila dati nagagawa nila ito ng maayos? Tapos all of a sudden, yun yung napapansin na mali daw sa ginagawa ko. These are the same people who were working for you. And these were the same people na iniwan mo sa akin na pagkatiwalaan ko. And these are the same people na very close sa'yo. Ibig sabihin, overnight, during my administration, pumangit yung serbisyo nila. Lahat naman po ng binabato sa akin ng mga issues ngayon are all issues under the departments nung mga taong iniwan niya sa akin. Marami sa mga mag-aaral natin na pumapasok sa loob ng paaralan nang walang laman ng tiyan. Gutom. Dala na rin siguro ng hirap ng buhay. Alam ko po ang pakiramdam na yun, sapagkat isa rin po ako sa mga batang pumapasok nang walang laman ng tiyan. Pero nung araw, may programa ang gobyerno kung saan tinutugunan ang nutrisyon ng mga kabataan sa loob ng paaralan. Kaya po, ang pangarap natin sa lungsod ng Maynila ay maibalik ang Nutriban at gatas sa loob ng paaralan. Upang nang sa ganoon, bigyan natin ng atensyon ang nutrisyon ng mga nag-aaral sa pampublikong paaralan na katulad ko ay isang produkto rin ng ating public education system. Sandali lang po, mayroon akong kwento na may kwenta. Bago ako naging mayor, ang dinatnan kong Maynila ay dugyot, magulo at lugmok. Kaya binilisan natin ng kilos at walang sinayang na oras. Sa nagdaang 2 taon, yung mga parang imposible, naging posible. Lumago ang negosyo, nagkatrabaho ang tao. Anong balik ang tiwala sa gobyerno, ibinalik natin ang dignidad sa tao. Pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, krimen bumaba, droga, unti-unting nawala. Ngunit, hinamon tayo muli ng tadhana. Dumating ang pandemya. Mabilis na aksyon na naging tugon. Ospital, gamot at pasilidad ay maagap na naihanda. Tuloy-tuloy na bakuna, lahat niyayakap. Inuna ang sikmura, kahon-kahon na ayuda para ang gutom ay mapawi. Pero hindi tayo tumigil. Hindi tayo sumuko. Tunay na solusyon, mabilis na aksyon. Nagawa para sa Manileño, kayang gawin para sa bawat Pilipino. Sa tulong nyo, may awa ang Diyos. Ito ang gagawin ko. Habang hindi pa tayo nakakabawi at hilahod pa sa pandemya, tuloy-tuloy na ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Ani ng mga magsasaka, bibili ng gobyerno sa tamang halaga. Bawas na buwi sa krudo at kuryente ay dagdag na kita sa bawat pamilya. Naumpisa ang build, itutuloy natin. Pero tayo naman, build more hospitals, better schools, more housing, and create more jobs. Sa seguridad ng ating bansa, we will be fearless. Sa pakikitungo sa ibang bansa, we will be fair. But always, always, always faithful to the Filipino people. Tapat sa bayan, tapat sa iyo.